Australia. Klaro na ba kung tingog? Pili naman ko na Koreano na akong tingog na. Di ba Bisaya? Kasi di Bisaya na akong tingog na. Transform lang kalit. Nalay itago sa sunod. Bless you all. It is so an honor to be here. Dako kayo nga honor diha nga nami na ako diri karon. What I see, Unsa ang akong istorya, you are such a humble people. kamo gyud kay makita gyud ako nga nagapaubos gyud kamong tanan. Who just want to come and praise. Ni ani ra gyud mo diri para lang gyud ni ani para mo dayeg diha sa Dios. I see more love of God here Nakita gyud nako nga daghan gyud nahigugma gyud mo sa Ginoo. than I see in some big fancy churches in Australia. Ug daghan po kay kung nakita nga mga dagko kay nga mga simbahan dito sa Australia. You meet in such humble and beautiful surroundings. Pero nakita gyud nako nga grabe ang inyong pagpaubos ug gwapo kayo ang inyong palibot. But your love for the Lord Ang is inyo. strong. Pero ang inyong gugma diyan sa Dios grabe kalig-on. I want to share a scripture with you today. Ako ang atong hisgutan karon nga isa ka sa ang pulong sa Dios karong adlaw. So if you have your Bibles, Kung namoy mga Biblia, Ezekiel 37, abrihan nato ang atong Biblia sa Ezekiel 37. 1 to 14. 1 antod 14. I'm actually going to get the pastor to read the scripture, which I think will be easier than just me trying to translate it. Okay. 1 to 14. Oh, this is so small, mami. Mami, okay. Oh, so small. Okay. Pastor's going to get his Bible. Sorry, kay gamay kayo ang ano. I have a nice little Bible for travelling. Yeah. Ezekiel 37, 1 to 14. Okay. The hand of the Lord was on me, and he brought me out by the Spirit of the Lord and set me in the middle of a valley. It was full of bones. He led me back and forth among them, and I saw a great many bones on the floor of the valley, bones that were very dry. He asked me, Son of man, can this bone live? I said, Sovereign Lord, you alone know. Then he said to me, Prophesy to this bone, and say to them, Dry bones, hear the word of the Lord. This is what the sovereign Lord says to these bones. I will make breath into you, and you will come to life. I will attach tendons to you, and make flesh come upon you, and cover you with skin. I will put breath in you, and you will come to life. Then you will know that I am the Lord. So I prophesied as I was commanded, and as I was prophesying, there was a noise, a rattling sound, and the bones comes together, bones to bones. I looked, and tendons and flesh appeared on them, and skin covered them, but there was no breath in them. Then he said to me, Prophesy to the breath, prophesy, Son of man, and say to it, This is what the sovereign Lord say. Come, breath from the four twins, and breath into the slain, that they may live. So I prophesied. He commanded me, and breath entered them. They came to life and stood up on their feet.
a vast army. Then he said to me, Son of man, these bones are the people of Israel. They say, our bones are dried up and our hope is gone. We are cut off. Therefore prophesy and say to them, this is what the sovereign Lord say, my people, I am going to open your graves and bring you up from them. I will bring you back to the land of Israel. Then you my people, will know that I am the Lord when I open your graves and bring you up from them. I will put my spirit in you and you will live, and I will settle in your own land. Then you will know that the Lord have spoken, and I have done it, declares the Lord. Amen. Amen. Let's just pray over that word. Heavenly Father, Amahan ako sa langit. we just thank you for your word. Salamat kay sa iyong pulong. We ask you to bless this word Akong gipangayo nga panalangini ang pulong and anoint it o i-anoint to your people. ang imong mga katawat. Give us all ears to hear Imo ang among mga dulungan na makadungog and hearts to receive o ang mga kasing-kasing nga makadawat what you have for us today. kung unsa man karon para kanamo. In Jesus' name, amen. Salamat, Jesus. Amen. So in our community, you know, we've got families, we've got churches, So diha sa mong komunidad, adunay pamilya, adunay mga simbahan who are scattered and disconnected. na nagkatimulag o wala nagkadugtong-dugtong. Sometimes we even feel Usahay gyud kita mahiubos. we have nothing to give. Wala tayong mahatag. I feel today Akong gibati karong adlaw, there are people who feel they have nothing to give. may mga katawhan nga wala gyud sila mahatag. They are feeling like the dry bone. Ilang gibati sama sa katong mga ugang nga mga bukog. I believe God is going to send a new fire. Nito ko karon ang Ginoo na bag-o mga mainitol nga kalayo may hatag kanato. A new wind Bag-o nga hangin is going to blow through this region. nga magabuga ani nga rehiyon, That is going to raise up a new army. nga mga patindog og bag-o nga mga sundalo, That is going to raise up a new army. nga mga patindog og mga bag-o nga mga sundalo. Are you ready to rise up as a new army? Ready na mo nga mutindog nga bag-o nga mga sundalo. Yeah. God is wanting to do a new thing. Ang Diyos adunay siya gusto nga mga bag-ong mga butang. The old will no longer do. The old won't do. Ang mga daan na mga butang wala gud na siya mabuhat karon. God is wanting to do a new thing. Ang Ginoo nagud siya buhaton ng mga bag-ong nga mga butang. But in order for God to do a new thing, we must let go of the old. Para lang yun na para ang Ginoo nga makabuhat og mga bugat ang mga bag-ong nga mga butang kinahanglan tanggalon gyud nato ang mga daan nato nga mga butang. God cannot do a new thing Ang Ginoo dili gyud siya makabuhat og mga bag-ong nga mga butang while we're still holding on to the old. kung ikaw nagagunit pa ka sa mga daan na mga butang. God cannot open a new door Ang Ginoo dili makaabri og bagong puntahan while I'm over here holding on to the old door. nga ako nagagunit na diri nga nagagunit pa ko sa mga daan nga mga puntahan. You've got to let go of the old door Kinahanglan yun imong buhi-an ang kanindahan nga puntahan. and
order for God to open the new door. para ang Ginoo nga mag-aabri jud sa bago nga pultahan. Are you ready for God to open a new door? Andam na ba mo nga para abrihan sa Ginoo ang bago nga pultahan? Amen. Not only are you ready to allow God to open the new door, Dili lang yun nga mag-abri ang Ginoo nga bago nga pultahan. but more important, are you ready to step through it? Ang pinaka-importante, kamo, andam ba mo nga mulakaw di agad musulod anang bagong pultahan. God can open many doors, Ang Ginoo pwede sa mo abri og daghang pultahan, but it takes us to step through it. pero kita kinahanglan ta nga musulod ana nga pultahan. There was many dry bones in that valley. Daghan kay nga gisulti diya nga diya sa mga lugar, daghan kay nga mga ugang nga mga bukog. But until they were spoken into, Pero ang Ginoo nagsiskot ato ana nga mga bukog. they remained dry bones. Nagpabiling sila ng ugang nga mga bukog. But once they were spoken into, Pero katupad gisulti pagpropesiya niya ato nga bukog, then they became alive. human nahimo sa aduna na sa unod. God can give us many promises, Ang Ginoo maghatag kanato mga bago nga promise kanang mga pagsalig ang kanang pagsaad ang mga saad. but until we act on them, Hantod kita nga molihok ana they are like the dry bones. sa mata sa katong mga ugang nga mga bukog. Nothing will happen. Wala gyud may tabo kung sama ra gyud ta sa ugang nga bukog. So when God gives us a promise, Kung ang Ginoo mohatag kanato promise saad, we must breathe on those promises, kinahanglan yun mo ginhawa taana nga mga saad. and allow them to come to life. Kinahanglan yun nato nga ato ang hatagan o kanang bili nga kana sa maghatag o kinabuhi kanato. We need to activate Kinahanglan yun na sa ma-practice nato na sa ato makinabuhi and put it in action. o ato agad sa ma-action nato makinabuhi yun. We can all sit in our comfortable churches Usahay, naragyod ta dira sa simbahan nga mura lang kanang kung tamol na kayo ba? Mura okay ra ta. and do nothing. Kuman, wala kayo buhaton. We could have sat in Australia in our nice, comfortable, air-conditioned church, Kami sa Australia, usay, naragyod ang among simbahan, puro aircon. Kung tamol ra kayo dito, okay ra kayo dito. but God asked us to come to your country. Pero gisultian sila sa Ginoo nga moani diri sa Pilipinas. And to step out of our comfort zone. Human mulakaw sila sa katong mugawa sila sa ilang mga maayo nga mga ilang tindugan dito. God opened the door Ang Ginoo nag-abri og pultahan. and we chose to step through it. Human kami nipili nga mulakaw ni ana nga pultahan. And because we have chosen to step through that door, Kung kay kami nipili ni nga multikang ana nga pultahan, God has blessed us karon noon di panalanginan na noon ni sa Ginoo. more than we could even imagine. Yeah, amen. Grabe kadaghan nga dili namo masaktan. We came to bless you, Niani mi karon para panalanginan mo namo. but you are the ones that have blessed us. Pero sa pag-ani namo, among to nga kami mo panalangin ninyo, pero anita mo noon, kamo na noon nakita namo nga nagpanalangin namo. Through this trip, Pinaagi ani nga kani nga lakaw. I have been stretched, Ako ang yung nainat, I have grown, ako ni tubo. and me standing here today with an interpreter O karon itindog sa nga dunay interpreter, is a real new experience. Koreano nga interpreter.
bagong experience na niya. Hallelujah. Hallelujah. Praise God. So, in order to allow God to use us, So, para ang Ginoo yun na gamiton ni niya, we need to step out of our comfort zone. so kinahanglan yung gawas diya sa lugar sa amo anang kaning sa pupurso kini. Or komportable nga lugar. We need to step through that door Kinahanglan yun may mutikan yun anang kaputahan. and allow God to use us. O ang wag yung tugutan ang Ginoo nga mo gamit ka namo. As we read in the scriptures, Sa akong pagbasa sa pulong sa Dios, he was asked to speak to the dry bones. nag-iisgot niya nga giingnan si Ezekiel nga kinahanglan yun siya nga musulti mo propesiya ana nga kani nga bukog nga ugang nga bukog Which in the natural na lang kana. would seem impossible. Imposible kayo sa nga mga butang. Then there was Noah, Human katong na si Noah, who was told to build an ark, nga gisultihan siya nga magbuhat og barko. but never seen rain. Pero ang yun siya nakita nga ulan. Once again, impossible. O napod no, imposible. So, if God is asking you to step through a door, Pero kung ang Ginoo mag-ingon sa inyo karon nga mulakaw mo ana nga putahan. if God is asking you to get uncomfortable, Pero kung ingon ang Ginoo nga kamo kinahanglan yun na matikan yun mo ani kay kani nga putahan. if God is asking you to step out of your comfort zone, Kamu andam ba mo nga mutikang ana sa inyong comfort zone. Mulakaw ana sa inyo ang kanang murag komportable nga mga dilingkuran ninyo karon. then be like these prophets, So, sama ani nga propeta, regardless of what you see, bisag unsa pa imong mga nakita, it is not what you see, dili ka na nga imong mga nakita, but it's a place you walk in. pero kana imong mga pagtuo karon mao na atong ginatwan. Only go by what we see. Pero kung naglakaw ra ganit ta kung unsa ra gyud ang atong makita, Noah would never build the ark. na sinuwag yun, dili yun sa magbuhat ng arka. Prophet would never spoken to the dry bones. Ang propeta, di yun sa musulti ato mo propesiya ato sa kaning bukod nga uga. Abraham and Sarah wouldn't have had a child at old age. Sama ra po kay Abraham nga nana sila edad nga dili po sila mutuo nga magkaroon sila anak. So how many of us So pila ta karon na diri are waiting for the comfortable nga naghulat diya nga komportable sa mga komportable nila ang kinabuhi. or something we can understand Or kinahanglan yun nato masabtan. before we step through that door? Kinahanglan pa man nato masabtan. Una tamo tikang anak nga putahan. Are you ready to step through the door Kamo ba, andam ba mo karon mutikang anang bagong putahan. regardless of what you don't see? Kanang dili, bisag unsa pa na imong kanang dili pa nimo nakita, wala pa nimo nakita. Or are you still holding on to that old door Or karon ba gyapon napagyapon na sa inyo nga nagagunit gyapon kanang daan nga putahan. because it's comfortable? Kay kana komportable ka ana nga sige gunit ang daan putahan. If I had relied on being comfortable, Kung ako diya magsalig lang gud ko diya ana nga kanang nga komportable nga kinabuhi. I would not be standing here today. Kung nagsalig lang ko ana, di wala gyud ko nagtindog karon sa inyong atubangan. And I would not have had the privilege Kung di, wala gyud pribileyo nga akong nako natagamtaman karon. of sharing with you people today. Kung wala gyud ko ninyo nakita nga musangyo gyud ninyo karon sa inyong atubangan. This is what it means So mo kani ang gipasabot sa Dios. to step through that door. Mao gyud ni ang gipasabot nga mutikang gyud ko ana sa bag-ong maputahan. For a lady
usa ka babae nga balo In her late 70s, nga daan na nga diyan sa nasi ang edad ng 70 to go to the Philippines for the first time. na muani sa Pilipinas sa iyang unang pag-ato sa Pilipinas Into your beautiful villages. ug sa nindot kay ninyong mga lugar. It took me to step through that door. Na mao gyud na nga mutikang gyud ko ani sa mga kani nga putahan. But if I had not stepped through that door, Pero kung wala gyud ko nitikang ato nga kana nga putahan, I would have stopped God ako ra pong gipugnan ang Ginoo sa kong kinabuhi. from doing everything He has done Sa iyang gustong buluhaton, ako gipugnan ang buluhaton sa Ginoo. Sa iyang gustong buhaton sa kuang during this trip. kaning paglakaw. So by not stepping through that door, Sa dili paglakaw ana nga putahan, you are preventing God imuhang gipugnan ang Ginoo from doing what He wants to do sa iyang gusto nga buhaton sa imo iyang kinabuhi. in your life. Sa iyang kinabuhi. Who wants their life to change? Kinsa may gusto nga iyang kinabuhi mabag-o, mausab. Amen. Who is ready to change? Kinsa may gusto nga mausab ang iyang sitwasyon. Amen. Who is ready to let go of the old door? Kinsa may gusto niya nga yabuy-an na niya ang daan niya nga putahan. And who is ready to step through the new door? O kinsa may gusto niya nga mutikang sa bag-o nga putahan. God is going to rise up a new army. Ang Ginoo gusto nga magbuhat og bag-o nga mga sundalo. But in order to join God's army, Pero ang gusto sa Ginoo para ka kung gusto ka nga mahimo ka magbuhat og bag-o nga mga sundalo, we must step through that door. pero kinahanglan yun mutikang kana sa bag-ong putahan. Dito kung dunay tao diri karon na kinahanglan ako ang puan. There are some people here Andun, who are standing at that door, naay tao karon nga nagtindog na gud siya ana ng putahan. but are hesitating. Pero nagduduwa siya. You reach out for the handle, Mugunit na gud mugunit na gud siya di anang kanaganing gulitan sa putahan. but then you take your hand back again. Pero iyang ikuha, balik iyang kamot, iyang ikuha iyang kamot. God wants to take you through that door. Ang Ginoo naghisgot yung karon sa imo nga gusto gid niya nga musulod ka na nga putahan. If that is you, Kung mao na ikaw karon, I want you to come up now for prayer. ang ako ay gusto na ko nga moanhi ka karon diri para ampuan ti ka karon. Basig na dyan ang igsoon nga karon ba nagduwa-duwa kasi mong kinabuhi. Human ikaw karon naigidil ang Ginoo sa imo. Gusto ka karon sa mga bag-ong nga butang nga buhaton sa Ginoo. Pero ang nahitabo ang imong kamot imong gikuha. Dili ka gusto. So nagduwa-duwa ka. So basig na ka karon nga. Kinsa makakaron nga. Dindog ayo pagduwa mga igsoon. Ayo pagduwa. Hali diri sa tubangan. Hali diri kay ampuan. Ayo pagduwa. Amen. Hallelujah. Para mga igsoon kay ang Ginoo karon sulod tas bag-ong putahan. Ako mong gi-encourage karon may bag-ong buhaton ang Ginoo. Kinahanglan ang mga daan ng mga butang sa atong kinabuhi ato na lang kalimtan. Ayaw mo pagduwa-duwa karon. Kung gusto mo gamiton sa Ginoo, tindog ka mo ug ampuan mo na. Ampuan mo na. Namo karon diri mga igsoon. Amen. Hallelujah. In the stage. Amen. Glory to God. Ali,
kung kinsa pa diha ang gusto nga gamiton sa Ginoo, kaya ang Ginoo magbuhat og bagong army ani sa gatasan. Challenge si karon diri sa inyo taga gatasan, kay daghan kay mga kalag karon diha na nag-need kay Jesus. Kaya nakita sa army nga mo raise, mo tindog karon mga igsoon. Amen. Ginoo, lampo ka nito, halagi. Gusto na ko mamutikal ka duha katikan sapato sa tubangan. Sa imong paglakaw diya sa putahan. Sige, sapa. Sapa. Sige, tikal diya sa putahan. Dawata tayo. Taas ka na tayo. Dawata ka rin tayo. Sige, dawata tayo. Ilito kayo. Ang Lord, dawata na. Nasa yung gambal ka gamitan mo sa umuhan sa kanan para sa yung kasintasin ang doon harvest. Doon pag-harvest ka rin. Doon pag-harvest ka rin sa umuhan. Ang ginoo lang yun. Kamayo ka rin. Ngayon musulti ka na. Yes. Musulti ka yes. Ginoo. Yes. Yes, dawata tayo. Dawata tayo. Dawata tayo. Magkaroon tayo ng duwat sa Diyos in Jesus' name. Kasi in Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. So, we're going to Okay, now, ay na lang, give a character in the Bible. Give one character in the Bible. David. David. Okay, we're done. Please,
naman ang pangalan sa bawat isa? Nakasanayin ang characterize sa pangalan. Okay, next question is, ano naman ang libuhan at Jesus para sa mga taong grahit may tuyo? Ano na yung pangalan niya? Na yung pangalan. Oh. Okay, kung nalamin tulog, ang pagkarungan, ito ko kung ano mga nakakuhan na, ay nakutubog, okay. Second question po is, okay, sit down now. Okay, okay, question again. Ano naman yung bibukas sa Ginoo para sa mga tao? Wait lang, grabe, langit ang natakas. Wait, another, okay. Just raise your hand. Just raise your hand. So you 1, 2, 3, go. Ang saman, okay, so now, pila mag-qualify po. And 5. And that's that? Wow, yeah, you guys did it. Okay, I'll so, hindi nagtunga sa nagagamit siya o ang gibuhat ng Diyos mo nila.
Thank you, Jesus. Amen. Amen. Glory to God. Hallelujah. Amen. Glory to God. Glory to Jesus. Ipanganak ba din? Where did God was born? And then they told that in the land. Where it's a place. It's a place. That. As the Holy Spirit. Okay, no one. Okay. Okay, fair enough. Okay. This is the last question. Remember? Okay, my question is. I'm just having a look at my notes and see what what's covered everything that I know God was saying. Ako ang gitanong ako ang notebook kay basi na ba ko'y malimutan kung sa kong gipanulti karon. Unsa man. Okay. And it was just amazing how it showed the Master. Pero grabe kayo ang Ginoon, matingala gyud ko iya gipakita niya sa kuha. What happened to my brother just now? Unsay gisul, unsay nahitabo kay Pastor Dan karon. Diha. I had already written down. Iya ako nasulat karon diha dito sa iyang notebook. Amen. Glory to God. How good is our God? Ang Ginoo mao gyud ang atong Ginoo. And he said at the beginning of the day, Sa pagsugod para namo sa buong adlaw. God is good Ang Ginoo gyud maayo. all the time. And all the time. Hallelujah. Amen. And now, we've got a few minutes. Yo, ganun. So is anybody here that needs any healing? Kung nabay diri karon nagusog ka ng kaayuhan, We need to touch the Lord. kinsa may gusto diya nga hikapon sa Ginoo. Well, even a fresh fire. Kung gusto mo nga bag-ong makainit na kalayo karon sa inyong kasing-kasing. If that's you, come on. So, kunano karon ay mo kaulaw may suon. Ngano pag may mga fresh fire, nga na may mga naong. No, kung mo encourage, kinahanglan na ito ang fresh fire today. Kinahanglan na yun mo tikang mga igsoon, dili lang sa mo palakpak. Kung na'y mga inanak, pangayo agin ang iyo sa Ginoo. Eh, dili man na pwede paminawid kinahanglan impartation na may impart sa tuwa. So, kung gusto mong fresh fire karon anda mo ang pukra kanayo. Kay para karon mga igsoon, maglipon yun mo karon tanan diri. Amen. So, kung gusto mong fresh fire karon halin mo, ay mo kaulaw. Ikaw mo karon sa bagong pultahan. New doors ba? Come on. Ali, ako mo gi-challenge mo in soul. Oh, kinsa ba yung naisikip mo dili sa iyang abaga? Ali mo. Ali, may soul challenge sa inyo. Ayaw mo tanawan yung katapat kay wala nang mabuhat sa inyong katapan ninyo. Ikaw kang Ginoo karon mga igsoon kung gisultihan ka karon sa Ginoo. Ali diri. Ali mo diri karon. I think they will come here. Ali mo diri sa tubangan. She wants to find